natin ang teksto na ito sa Genesis chapter 7 verse 7. Doon po natin ihambing ang lahat na ito. Ang sabi ng Genesis chapter 7 verse 7, and Noah and his sons and his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. So ito po ang istorya na ito, niniwala naman natin lahat na sila lang ang nakaligtas sa baha na yon. Wala na, kundi ang buong pamilya ni Noah. Siya, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak, at ang asawa ng kanyang 3 anak. So bali kung in all, bali 8 sila lahat. So tingnan po natin, at ang pamagat natin, how to establish a happy family, then makikita natin dyan ang kahulugan ng lahat na yan. Amen? Kung bakit sila lang ang nailigtas. Amen? So, pag pinag-usapan natin ang family, when we speak about family, we believe it is the small basic institution of our society. Yun lang po yun, ang pamilya. Kumbaga sa ang lahat ng mga bagay, anumang klaseng grupo, anumang klaseng organization, o anuman mga bagay na makikita natin sa ang simula nito, on all this institution na makikita natin, ang basic of all of this is family. Amen? Everything will start on what we call family. Even sa ating mga ministeryo bilang alagad ng Panginoon o bilang isang Kristiyano, ang lahat na yan, anuman ang iyong kalagayan, ang inyong attitude, karakter na makikita sa mundong ito, makita muna ito sa iyong pamilya. It is a very small institution, sa group, na diyan makikita ang kahalagaan ng lahat ng iyong pagkatao. Makita muna sa tinatawag na pamilya. Amen? So sa buhay ni Noah, makita po natin. Bakit masasabi natin they are happy family? Because ang sinatawag nating happy family, hindi naman yung pamilya na perfecto, ha? Of course, ang isang pamilya, mayroon rin mga problema dyan. May mga gusot rin dyan o something. Pero they can handle it. Kaya nga po, why we can have this happy family, malaman natin mamaya. Sa kaso ni Noah, nakita po natin, why? They are complete. Wala pong naiwan sa kanila. 8 sila ang nakaligtas sa baha na yan. Amen? They are complete. Regardless what is the situation, nakita po natin, sama-sama silang nagtatrabaho. Bagasan there is a control. Kasi po, napaka-importante po na ang isang ama at ina ng tahanan ay napakalaki pong contribution para magkaroon ng happy family o pamilya na masasabi nating maligayang pagsasama ng pamilya. Amen? So nakita po natin, they are complete and they work together. Kaya nga po, sila po lamang ang nandoon po na nakaligtas dahil po they are so righteous in the eyes of God. Nakita po natin kung paano sila magsasama. They stayed together. Amen? Of course, there's problem. Ang isang pamilya, sabi ko kanina, inside the family, there's a problem ulit. But they overcome it. Nakita po natin, and I believe being together, no problem will not be in control. Ang lahat ng bagay na yan, kung kayo po ay sama-sama, kayo po ay nagkakaunawaan, ano man ang gusot, ano man ang problema na ma-arise sa pamilya, makikita po natin dyan, ang lahat na yan is under control. Yun po nangyayari sa buhay ni Noah. In the last chapter of their life, nakita mo po yun, nang dumating ang baha, sila po ang nakapasok. Sila lang na 8. Amen? They are united. They work together. Lahat po yun, nakikita po natin. Nakita ng Panginoon kung ano sila na klaseng pamilya. Amen? So as what the Bible said, napakaganda po. How pleasant is it living together with unity. Napakaganda po. Kaya nga ito nangyari sa buhay ni Noah dahil sa nakita ng Panginoon ang kalagayan ng kanilang pamilya. Amen? They live together with unity, with respect, with honor. Lahat po yun. Lahat po sila nagkaunawaan. And that's the reason why God, in Genesis chapter 7 verse 7, sila lang po ang nakaahon o nakapasok sa arka na yan. Do you think kung may isa dyan na nakagawa ng hindi tama, do you think na masasabi natin na siya makapasok sa arka na yan? No, it's not. Pero nakitaan ng Panginoon
ang ugali ng pamilya ni Noah, na nagkaroon sila ng samahan na maganda, unity sa bawat isa, love, respect sa bawat isa. Dahil po hindi mayari ang arka na yan kung wala silang pagsama-sama o unity na mangyayari sa kanilang pamilya. Amen? Ibig sabihin, ang pag-responsibility ni Noah bilang tatay at ang responsibility ng kanyang asawa bilang nanay, even ang responsibility ng mga anak ay nandyan, maganda ang kanilang samahan. Kaya nga po, nayari ang arka at silang po ang nakaligtas during the time. So sa ating pagkaunawa kaya, ano ba ang pananaw natin sa isang tinatawag na happy family? Sa ating pagkaunawa. Of course, makikita natin, if it is a happy family, kung magtingin yan, ang isang pamilya na yan, ibig sabihin, mayroong kapayapaan dyan sa loob ng bahay na yan. Amen? Mayroong kapayapaan dyan, mayroong respeto dyan sa loob ng pamamahay na yan. There is unity on it sa loob ng pamamahay. Amen? At of course, ang lahat na yan, makikita natin, in the case of Noah and his family, they are going to the church together or they are worshiping God together. Makikita po natin dyan ang sitwasyon, makikita natin ang isang pamilya. Kasi po napaka-importante talaga ang mga bagay na yan na kung kayo po ay sama-sama na maglingkod sa Panginoon. Amen? Magsamba sa Panginoon, you are united. Kasi po, kung ang isang pamilya makikita mo na para bang hindi maganda ang pananaw mo, ibig sabihin dyan, wala silang pagkakaunawaan. So isang bagay makahumpong o makapagbigay sa kanila ng lakas at magkaroon ng matatawag natin be a happy family with unity, with respect, with honor dahil po sa kanilang isa na paniwala o isang pag-worship sa Panginoon at makikita mo po yun na isang pamilya ay sabay-sabay nag-worship sa Panginoon. Amen? Iyon po ang isang halimbawa ang paningin ko sa isang tinatawag na family or a happy family. I think ganun rin na pananaw nyo or even may karagdagan pa niyan sa pananaw nyo. But mostly, ito pong pinakabukod sa aking pananaw. Makikita ko ng pamilya na yan. It is a happy family dahil po sila po namumuhay na mayroong kapayapaan. Napakahirap po kukunin ang kapayapaan mga kapatid sa isang pamilya unless na mayroon kayong respeto, mayroon kayong unity at there will always be humility with each other, pagtanggap ng responsibility ng bawat isa, respeto sa bawat isa. Kapag ma-establish nyo ito, na ito, at makikita natin ang pananaw ko, that is the basis or the basis of what we can say that they are living in a happy family. Amen? So tingnan po natin, pag-usapan po natin ito. Dahil ang pag-usapan natin, ang tinatawag na there will always be an ingredient to have a happy family or to how to establish a happy family, may mga ingredients yan. O masasabi natin, ma-establishan natin ang tama sa pamagitan ng mga bagay na ito, which is based sa salita ng Panginoon. Number 1, ingredient of a happy family. Number 1, of course, God must be in the center of the family. Ang Diyos po ang sentro ng pamilya natin. Wala nang iba. Balikan natin sa buhay ni Noah. Kung hindi ang sentro ang Diyos sa kanilang buhay, do you think nangyari at naganap na sila lang 8 tao ang naligtas during that time? You know, it takes them 120 years to build the ark. 120 years to build the ark. At on the last chapter sa kanilang buhay, as what Genesis 7:7 said, sila lang po ang nakapasok sa arka. It means they lived together and God is the center of their family. Wala nang iba. Amen? Iyon pang unang ingredient na dapat malaman natin to establish a happy family. God must be the center of that family. Wala nang pinakano, hindi ma-establishar ang mga sinasabi kong na yan, kayapaan, respeto, unity, ang mga bagay na yan, kung wala ang Diyos na sa sentro
ng pamilya. Magulo po ang buhay ng isang pamilya as my experience kung wala ang Diyos sa kanilang buhay. So that is number one ingredients to establish a happy family. God must be the center of that family. Amen? Ano sabi ng Matthew 6:33? It's very clear. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen? Una muna ang Diyos sa ating buhay at ang lahat na iyon na iyong iniisip, whatever you think, whatever you desire, ang Panginoon na po ang nakaalam ng lahat na yan. This is what He said and this is what He promised. Unahan niyo muna ako. And all these things shall be added into you. Kasi kung minsan po, nasa atin lang, na tayo po, ang isip natin, something kung mayroon tayong problema, tayo po nag-iisip ng solution sa bagay na ito. Unahin mo muna ang Panginoon. Sa bawat buhay natin, sa gulo ng buhay natin on the 24 hours in a day, kailangan po, nandoon palagi po ang Panginoon na manguna sa atin. Even in our prayer, early in the morning, ano pong ginagawa mo? Kailangan po, ang Diyos muna. Minsan po, sa aking buhay, minsan hindi ko rin kasi nag-iisip rin ako kung minsan ng mga bagay na gagawin sa araw na yan. And then I realized na, sorry Lord, inuna ko pa ang problema ko sa araw na ito kaysa sa iyo. Yes, sometimes, magkamali tayo sa bagay na yan. Yes, you are only human being. But we are Christian at alam po natin kapag ganun ang mangyari sa atin, then, meron pa kataon tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga ginagawa. And that is the best way sa isang tao na nandun po sa Panginoon. Amen? So God must be the center of the family. You know what is the result if God first? Ano po ma-establishar nito? Of course, yung proper direction ng iyong mga gawain sa araw na yan. Of course, yung scheduling ng iyong mga trabaho. Ma-establishar lahat yan. Kung ang Diyos ang una sa ating buhay, kung ang Diyos ay nansentro ng ating pamilya, iyon po ang mga ma-establishar natin sa bawat isa. Nandoon po ang priorities na hakbangan natin. Alam ko hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating mga ginawa dahil siya po ang sentro ng lahat. Siya po ang ating inuuna. And most of all, of course, to establish the fruit of the Holy Spirit. Amen? Kapag Diyos na, ang Panginoong Jesucristo na ang nangunguna sa atin, nandun na po yun. We establish the image of God or the character of God or the attitude of God at ito na po ang bunga. Ang bilanggit kanina ni Sister Nenya na siyam na bunga ng banal na Espiritu. Establishan na yun ang pag-ibig na sa iyo, pag-ibig na galing sa Panginoon. Yes, we have love before. Even though we are not Christian before, may pag-ibig. Pero pag-ibig na yan, walang limitasyon. May limitasyon, sorry. Pero pag dito na tayo sa Panginoon, ang pag-ibig na pagkaloob ng banal na Espiritu, isang bunga na ating ma-achieve sa buhay, ma-establish sa ating buhay, pag-ibig na walang limitasyon. Amen? Mahal mo ang iyong kapwa regardless sa anong condition. Amen? Ang kapayapaan, ang joy, nasa atin. Ang kapayapaan, ang peace of course, nasa atin. Kapag ang Panginoon natin ang una natin sa ating mga buhay. Kapag siya ang sentro ng pamilyang iyan, nandun po yun. Ang patience, kindness, nandun po yun lahat. Goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nandun po yun lahat. Makapagbigay lang niyo ang bunga ng banal na Espiritu na sa atin kung ang Panginoon ang sentro ng pamilyang iyan. Kasi hindi magiging happy family kung ito ang mga bunga ng banal na Espiritu ay wala sa atin. Amen? Paano kayo magkaunawaan? Paano ma-establishan ang pag-ibig kung wala ang bunga ng banal na Espiritu sa atin? Because that is the fruit of the Holy Spirit. Hindi yan atin, kundi ito po ay bunga ng banal na Espiritu sa pamagitan ng ating ginawa na siya ang magiging sentro ng ating pamilya. Siya ang inuuna natin sa ating buhay. Amen? Ito po ang ma-establishan. At on that time, I believe, ma-establish ng bawat isa ang tinatawag na happy family. O pamilya na nandoon po ang pag-unawaan sa bawat isa. Amen?
So kailangan po natin. Ano sabi ng John 15:5? Ang John 15:5, it says, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ito po ang sabi ng Panginoon. That's the reason why kailangan po natin unahin ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan po ang Panginoon ang sentro ng lahat sa ating buhay. It is very clear. We can without Him, we can do nothing. Without God, we can do nothing. So kailangan po siya ang mauna sa atin. Amen? Sa ating pamilya, kailangan siya ang sentro ng lahat na ito in order to establish a happy family. Psalms 127:1. Anong sabi ng Psalms 127:1? Unless the Lord build the house, its builder labor in vain. Nakuha po natin yan. Unless the Lord, sabi niya, ang gumawa ng bahay, its builder labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. So ang Panginoon po ang manguna sa lahat. Amen? Kailangan po natin yan. Kapag iniisip mo, akin yan, ako ang nag-build niyan, sorry to say, mga kapatid. Very clear ang salita ng Panginoon sa Psalms 127:1. That unless the Lord build the house, its builder labor in vain. Nakuha po natin yan? Very clear ang salita ng Panginoon. So hindi ka magmamalaki na hindi mo kailangan ng Panginoon sa iyong buhay. Palaging nasa sentro siya. Mga problema natin sa araw-araw. Kaya nabibless ako kanina makikinig sa mga testimonya. Doon ko nakikita kasi kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Butin. Yun po ang ating Panginoon. What is the difference between a house and a home? Makikita po natin yan. Sa sinabi niya sa Psalms 127. No? A house is a building, right? Ang bahay po, it is a building or a place to live. But a home are those people living on it. It means people living inside the house with good relation. And to establish good relation, of course, the only thing you have to do, we obtain God is on the center of that family. Ang Diyos po ang mangunguna sa atin in order to establish a good relation in the family. Amen? That is the difference between the house and the home. Yung mga sabi nila nga, anin mo yan ang bahay na malaki. Kung ay nakatira ay kuwago or something na mga taong hindi nagkaunawan. It's useless, of course. Amen? So kailangan po, it can be called a home kung ang mga tao na yan ang nakatira dyan. There will always unity, respect, honor, or we can say, the center of all this family is God. Wala lang iba. May expression tayo narinig. You can buy a house, but you cannot buy a home. Amen? Isa yan sa dapat nating malaman, one of the ingredients of a happy family. God will be center of this family. Do you know that the husband and wife is the foundation established by God? In order to have a happy family. Yes, of course. In the case of Noah, he is a righteous man. Nakikita po natin yan. Napakalaki po ng obligasyon ng isang parents, husband and wife. Of course, to become righteous, katulad ni Noah, he knows his responsibility to his family, especially to his wife and to his children. Kung hindi nila nakitaan ito kay Noah at saka sa kanilang ina, hindi ito mangyari na ang kanilang mga anak ay sunod-sunuran lang sa kanila. Amen? Siguradong may rebelde dyan
kung hindi nagpakita ng responsibility ang kanilang mga magulang. Anong sabi ng Bible sa 1 Peter 3:7? Ang sabi ng 1 Peter 3:7, husband, in the same way, be considerate as you live with your wife. Ito, kailangan po ito sa mga husband or even the wife. Be considerate as you live with your wife and treat them with respect as the weaker partner. Pumasok rin ba sa isip natin yan bilang mga husband, sa mga lalaki rito? Oh. Treat them with respect as a weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life. Amen? So that nothing will hinder your prayers. Isa rin pala itong bagay na ito kung minsan, ang prayer natin, kung minsan nakikita natin parang walang kasagutan or something na hindi pinapakinggan ng Panginoon dahil sa sitwasyon ng ating mga ginagawa. Very clear ang salita niya sa 1 Peter 3:7. Husband is the same way, considerate as you live with your wife and treat them with respect as the weaker partner and as heir with you of the gracious gift of life. Kung sa bagay, tayo mga Kristiyano, alam na natin itong we can say, principle ng Panginoon. But sometimes, dahil po nasanay tayo sa mga bagay na ito, ng asawa natin ay baliwala lang, vice versa, sa babae man sa kanyang pag-treat sa kanyang husband o sa husband sa pag-treat ng kanyang asawa, nasanay tayo dito sa ganong bagay. Bago natin masasabi na mabasa ang prinsipyo ng Panginoon, napakahirap sa atin baguhin ang ating buhay kung paano natin i-treat ang ating asawa. Amen? This is very clear. This is the principle of God. Kaya nga ito nag-epekto rin sa ating panalangin. In order nothing will be hinders whatever the prayer. Ito po ang kondisyon ng Panginoon. Hindi ito kondisyon na galing sa atin. Ito po ay galing sa Panginoon. Amen? So, kailangan po may respeto sa bawat isa. Kasi kung hindi nangyari ang mga bagay na ito, ulitin ko po, hindi sila nakadaong sa arka na yun. Nakita ng Panginoon ang pang-ugali, why God chooses Noah, dahil nakita niya Noah is a righteous man. At ang mga bagay na yan, being righteous, kasama na rin dyan ang kanyang karakter, attitude, at pag-uunawa sa kanyang pamilya. Amen? Ganun sa atin. Makita natin yan sa ating mga buhay, sa ating lahat tayo po may pamilya. Nakita natin dyan, kung something na hindi nagkaunawaan, then we have to know kung ano po kailangan natin. Di ba, una-una na ating in-establish sana ang husband ko, ang asawa ko, kailangan po magiging Kristiyano rin. And this is part of it. Kasi kung hindi mangyari at maganap yan, hindi magiging sentro ang Diyos sa ating pamilya. At alam naman natin ang mangyayari. Walang harmony dyan. May pag-ibig man, pero may mga condition. Walang respeto dyan. Amen? So, kailangan we have to try our very best sa bawat isa sa atin na may share natin ang gospel sa ating asawa, sa ating mga anak. That is what ang gusto ng Panginoon. Unahin muna natin ang ating pamilya. Dahil makita diyan, napakahirap po sa totoo lang, mag-share ka ng gospel sa labas. Dahil alam nila at kilala ka, kilala nila ang iyong pamilya. Isa lang marinig mo diyan sa kanila na mga side comments. Sige ang share mo sa iyong Diyos, sa amin, ang iyong pamilya nga hindi mo kayang ayusin. Masakit yun. Kailangan ehemplo ka. At ang pamilya na yan, kailangan magiging ehemplo sa ating mga ginagawa bilang isang Kristiyano. Amen? So, kailangan mangyari. There will always be respect, love. Of course, there is unity. It will establish the unity sa pamilya niyan kapag may establishan natin na ang Diyos natin ang sentro sa ating pamilya. Amen? Number 2, the ingredients of a happy family or how to establish a happy family. Forgiveness. Ito po, napaka-importante ito. Forgiveness is a miracle, mga kapatid. You know why? It is the outcome of love.
Walang forgiveness kung walang pag-ibig. Or there you can say forgiveness na word, pero plastikan yan. Mangyayari at maganap ang forgiveness na sinasabi natin kung may establisar sa sarili ng bawat isa ang tunay at tapat na pag-ibig. Amen? When you say something sorry, it is just a magic word. Pag sinabi natin sa sorry, it is the product of love. Pero makarinig tayo kuminsan sorry. Pero hindi natin pinag-usapan ditong sorry na plastic. Ang pinag-usapan nating sorry, itong sorry na totoo sa iyong puso, and it is the product of love. Mga kapatid. Pag sinabi mong sorry, ibig sabihin, you accept everything. Anuman, kung sino man na may kasalanan, you accept everything na kailangan po, you have to ask forgiveness. Dahil po ang pag-ibig nito ang tutulak sa iyo para humingi ng kapatawaran. Amen? Ano sabi ng 1 Peter 4:8? 1 Peter 4:8 says, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Amen? Ang kasalanan na makikita mo sa kapwa or even ang kasalanan na ginawa mo sa kapwa o kasalanan ng kapwa mo sa iyo, ito lahat ay baliwala dahil po sa pag-ibig na establish ng Panginoon sa atin. Love covers the multitude of sin. Amen? Minahal mo siya. Hindi po dahil siya po ay na dapat mahalin. No, it's not. Even he is a sinner, you love him. Dahil naunawaan mo po ang prinsipyo ng Panginoon. Amen? Ito po ang tinatawag na forgiveness. It is the product of love. Also, it involves humility. Kapag may forgiveness na, of course, it involves humility. Nandun na yun po sa iyo. It is a condition or admittance that no one is perfect. No one is perfect. Kapag nasa iyo na ito, ang humility na yon, then that is the result of forgiveness. Amen? Romans 3:10. As it is written, there is no one righteous, not even one. So kailangan po, ma-establishar ito sa bawat isa sa atin na walang righteous, walang perfecto. Amen? But because of love, then, ma-establishar mo ang tinatawag na forgiveness. Yung katotohanan ha, pinag-usapan natin dito, katotohanan na forgiveness. Hindi yung plastikan. Na pagkatapos, nandoon na naman. It is a matter of acceptance, mga kapatid. Forgiveness means, yes, you are hurt, but need to accept and to start again. Ito po yun. Remember, God is a God of second chance. Amen? Kailangan ma-establishar sa atin ito. In order to establish a happy family, nandun po sa katayuan natin na kaya nating magtanggap, to forgive, kung sino man na may kasalanan. Dahil ang nagtutulak nito sa atin ay ang tunay at tapat nating pag-ibig sa ating pamilya o even sa ating kapwa. Amen? There is roles on that forgiveness, mga kapatid. Roles of forgiveness, number 1, you have to learn to accept your fault. Mga kapatid. Dito kung minsan tumagal ang paghingi ng kapatawaran dahil napakahirap sa isang tao tumanggap ng kasalanan. Kumbaga sa it is already in us, instinct of a person na hindi talaga mag-accept ng kasalanan. Iba pa nga dyan, dina-justify pa eh. So being a Christian, being a follower of God, alam na natin ang prinsipyo ng Panginoon. You have to accept your fault. Amen? Yun po ang dapat nating you have to accept na tayo po ay nakagawa ng kasalanan. Kaya kung minsan walang forgiveness na napangyayari, daw walang umaamin na siya po ay nagkasala. Eh bakit ako hingi ng kapatawaran sa kanya? Siya may kasalanan. No. Being a Christian, this is also a golden rule to us. Na kailangan po una kang mag-initiate to ask forgiveness. Huwag mo nang hintayin ang kapatid na yan. O sino man yan. Regardless, siya po ang nagkasala o ikaw nagkasala, being a Christian, it is another golden rule to all of us. We have to initiate first sa paghingi ng kapatawaran. Amen?
Tingnan po natin ito sa Bible. Makita natin sa Matthew 6, verses 12, 14, and 15. Forgive us our debts as we also forgiven our debtors. And in verse 14, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Amen? But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Ayan na po. Yun po ang salita ng Panginoon. Kailangan po na sa atin ang forgiveness. Forgive sa mga taong nagkasala sa iyo. Amen? Dahil po, kapag ginawa mo yun, your Father in heaven will also forgive you. Pero kapag hindi mo ginawa mga bagay na ito, also your Father in heaven will not forgive you. It's clear, mga kapatid. That is the outcome of forgiveness. Amen? Nasa atin ang mga bagay na yan. Kailangan po, i-initiate natin yan bilang isang Kristo. Rules, do not abuse forgiveness. Kung nasa iyo ng mga bagay na ito, no, one of the rules of forgiveness, do not abuse forgiveness. Kailangan po, ang sabi natin kanina, ang pagpatawad po, kailangan ito galing sa ating pag-ibig. Hindi yung mga bagay na kuminsan, nagpapatawad tayo, po may kasama pang ipinagpamalita natin sa iba o tinichismis natin sa iba na pinatawad ko yan dahil malaking kasalanan yan sa akin, parang pinagmamalaki mo pa ba ang mga bagay na yan. It's not. Don't abuse this forgiveness. Amen? If you're doing, it means ang galit mo ay nandiyan pa rin. Kumbaga sa no, ang forgiveness ng ginrender mo sa kapwa mo, ito po ay puro kaplastikan, mga kapatid. Kapag ang galit pa ay nasa iyo. Amen? Anong sabi ng Ephesians 4:26? Sabi ng Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Why? Do not let the sun go down while you are still angry. Tandaan po natin yan. Sa Tagalog pa sabi niya, kung magalit man kayo, iwasan ninyong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo, mga kapatid. Dahil kapag hindi natin ginawa ito, ang sabi rito, ang ating galit na yan ay pupunta sa kasalanan. Clear ang salita ng Panginoon. Pero sa totoo lang, in reality, ang galit natin kung minsan umaapaw na, ilang taon na sa atin ay nandun pa rin ang galit. So very clear ang salita ng Panginoon sa Ephesians 4:26 na kailangan hindi lulubog ang araw. Ang galit na yan, kailangan mawala na sa atin. Because kung gagawin natin yan, in your anger, do not sin. So ang ibig sabihin, hindi mo hayaan ang araw na ito na lulubog ang araw na nandoon pa rin ang galit sa atin. Or else you are committed sin. Nagkakasala ka, mga kapatid. Amen? Yun po ang sabi ng Ephesians 4:26. Kasi kung minsan magpapatawad tayo sa ating kapwa, pero kaplastikan lang, nandoon pa rin po ang galit sa atin. So huwag nating hayaan mangyari at magganap yan sa atin. Clear ang salita ng Panginoon. Do not let the sun goes down, sabi niya, while you are still angry. Kailangan po, wala na yung galit, nandoon na bumubuo sa iyong isipan every day in your life, bago ka matulog, humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at even sa pagkakasala ng kapwa mo sa iyo. Mga kapatid, or else, as what the Bible said, you are committing sin because of that angerness. Amen, mga kapatid? Number 4 na rules. Do not keep record of wrong. Huwag natin itanim yan sa ating sarili. When you forgive, see to it that it is end everything. Isa lang po ang forgiveness kapag ito'y nanggaling sa taos-pusong pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Pagkatapos niyan, mag-iiyakan pa nga kayo eh. Mean to say, forget it. Everything is finished. Pag magbigay ka ng kapatawaran, say to it that everything is finished. Wala na yon. Or something, mayroon man yan mangyayari at magganap, it just serve as a lesson to us. Lesson yan na it will remain in us
Pero hindi na tayo makaramdam ng galit sa kapwa. Nakuha po natin mga kapatid. Hindi yung nandoon pa rin ang galit na yan. At mean to say, yung mga pangyayari ay hindi mo talaga makalimutan. Yes! Pero itong mga bagay na ito, hindi na makapagbigay sa iyo ng sama loob. Why? Dahil nagbigay na ka ng kapatawaran, taos puso ng pag-ibig ang nagtutulak dito, and then forget it. Ang Panginoon po mag-forgive. Hindi ba sabi niya, ang lahat na yan ay wala na sa Panginoon. So this is masas. Kapag magpatawad tayo sa kapwa, wala na yun. Huwag na natin balik-balikan yan. Kung sabihin ko mga kapatid, sa atin lahat dito ngayon nakikinig, we are 18 participants. Kung ang mga bagay na yun nagbigay ka forgiveness sa kapwa, no? At nandoon pa rin po ang galit sa iyong puso, na halos hindi mo siya matingnan, mga kapatid, ang forgiveness na binigay mo sa kanya ay plastic yan, mga kapatid. Nandoon pa rin po ang sakit sa iyong puso. Kaplastikan yan, mga kapatid. Hindi yan ang gagaling sa pag-ibig na mumutawi sa iyong puso. So something na yun po ang ating nakikita ngayon sa ating sarili. Please, talk to God. Pray for Him. Na ang lahat na yan ay mawala. Ang kapatawaran po ay kailangan ma-establish natin in order to have a happy family, not only on our family, even sa ating mga kapatiran sa labas ng ating pamilya. Well, this is God's principle. Kapag tayo bumibigay ng kapatawaran sa ating kapwa, ang Ama nating sa langit ay magpapatawad rin sa atin. Pero kapag hindi tayo nagbibigay ng kapatawaran sa kapwa, hindi by words ha, sa puso, sa pag-ibig na nagmumutawi sa atin, na nanggagaling sa puso, nagbigay tayo sa Kanya ng forgiveness, then ang ating Diyos Amang sa langit ay magbibigay ng kapatawaran sa atin. Amen? Tandaan po natin yan. Do not keep record of wrong. Kalimutan mo na yan. Kalimutan mo na yan. Let the past remains as past. Wala na yan, mga kapatid. Para sa atin lahat dito, ang mumutawi pag-ibig. Kumporme ba kayo lahat yan? Lahat tayo may mga kunting sama ng loob or something na nandito sa ating puso. But because of that love na lumumutawi sa atin, ang pag-ibig na yan ang tutulak na na-miss natin ang bawat isa. Hindi pa nga tayo nagkikita, hindi pa tayo nag-ano. Pero nandoon po ang pag-ibig na establish ng Panginoon sa atin. At ang mga bagay na yan, nakikita po natin ang resulta. Because of love, nakikita po natin sa bawat isa sa atin. Yung tunay na kapatawaran na dapat nating establisar sa ating buhay. Napakasarap po mamuhay dahil ang kapayapaan po nandoon. Ang ating kaginang pinag-usapan, one of the fruit of the Spirit is peace. Hindi natin may establisar ang peace na yan kung ang ating paghingi ng kapatawaran ay puro kaplastikan. Amen? Then, another rule of this, you have to appreciation. Kailangan in order to establish a happy family, kailangan po, nandun rin po tinatawag natin na appreciation. It means you have to recognize the quality ng iyong kapatid. Hindi lang yung sayo lang ang i-recognize mo, yung kapatid mo, bali wala lang. No. You have to appreciate what he is also doing. Kailangan po makikita yun po sa atin, hindi plastic. When you speak about to recognize, you have to learn to embrace. When you speak about embrace, it means you are cheering him, you love him, you receive his forgiveness with gladness. Amen? Kailangan po yun sa atin. To learn to embrace ang ating kapatid. Amen? Iyon po, mag-appreciate tayo. Learn not to criticize. Ito po, sometimes, ito po ang nangyayari sa atin. Kung may difference man na pangyayari, keep it in secret. Nasa iyo na yan. Huwag mong ipamalita sa iba. Mahilig kasi tayo sa criticism, mga kapatid. Nagpapatawad ka na nga. Nandoon na pong kapatawaran, pero ang criticism nandoon pa rin, mga kapatid. Iyon po sa, makamit tayo ng iba, pamamalita pa natin. Being a Christian, kailangan po, we have to learn
not to criticize sa ating mga kapatid. Ulitin ko po, past remains as past. Amen? Huwag na natin ito pamalita sa iba. Learn to appreciate even little things. Kailangan po ang appreciation natin. Learn to appreciate even little things. Maliit man o malaki, i-appreciate mo, for this will develop good harmony inside your family circle. Walang plastikan. Kuha po natin yan. Kailangan po natin na ipadama rin sa kanila ang tinatawag na tunay na appreciation. Kumbaga sa pinagmamalaki mo rin sila. Hindi yung pinagmamalaki mo by words, pero pagtalikod, nandun na po yung hindi tama na attitude. Hindi maganda yan. Learn to verbalize appreciation. Palabas mo rin, sabihin mo rin. Salamat, kapatid. Ipadama mo rin sa kanya by words. Para makita niya at ma-realize rin ng iyong pagtanggap ng forgiveness ay nasa iyong puso. Amen? Learn to verbalize appreciation. Let him hear from you your appreciation. Amen? Kasi kapag hindi mo ito ginagawa, para bang nagsabi na, kasi napakaganda lang makinig, pinatawad na kita, nagpapatawaran kayo, tapos nagtalikuran kayo. Pagdating ng pagkakataon, hindi, pag magkaharap naman kayo, bawat isa ay naghahanap ng direction, ayaw na salubungin. So there is nothing as verbalized appreciation. Wala, dahil nandoon pa rin po ang galit sa puso. Hindi tama yan. Kailangan, pag mga ganon, wala na yan. Para ba nag-iistorya na kayo as a friend, as a Christian of course. This is one of the characteristics of Christian. Kailangan po yan sa atin. Ipadama mo sa iyong kapwa ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng iyong pag-uusap sa Kanya. Amen? Nakuha po natin mga kapatid, learn to accept appreciation sa bawat isa. Hindi plastikan. It means not by showing up falsely or plastic, but with love and truthness in your heart. Amen? Yun po ang mga rules na dapat natin malaman. I-appreciate mo ang lahat na yan na ginagawa ng kapatid, na ma-feel niya na ang lahat ay walang kaplastikan. Bagkos ito po'y nanggaling sa tapat, dalisay na pag-ibig na establisar ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Yun po. How to establish a happy family. I hope and I pray to follow these ingredients, masasabi natin, to establish a happy family. Makikita po natin ang resulta na ito. And I believe, kung ito po ay ating hakbangan sa ating buhay, makikita mo ang tinatawag na happy family. It will always be respect, love, humility, unity na makikita mo sa isang pamilya. Amen? Katulad sa buhay ni Noah na sila lang po ang nakapasok sa arka at sila lang po ang nakaligtas. Amen? Praise God, praise the Lord, glory to God. Magandang gabi sa bawat isa. Back to you, sis. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa buhay niyo, Pastor Tatay Danilo, sa napaka-blessed na mensahe.